niya po Diyos, iti daytoy nga Domingo. Kat iti naitad nga tema tayo, kat praying in thanksgiving. Iti panagkaranag kat adda iti panagyaman. No, na-notice yun, jay series di Sunday preaching tayo, kat praying in adoration, praying in confession, kat praying in thanksgiving. Kat ijay Bible concordance, kat the word thanksgiving or thankful or the word thank or thanks has a total of more or less 131. Yeah. Nga naulit-ulit jay word na panagyaman. So that according to Roger Campbell, there are three things to be thankful for. Yeah, dati talo nga banat na tayo, ket agyaman tayo kakabsat. Number one, that we should be thankful for ket the essentials of life, the essentials of life. Or in other words, ket the basic needs. Lagi the basic needs ti tao. Ano ba ti basic needs ti tao? Ha? Number one, the food. Kung na Psalms 103 verse 5, who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Kanya pa ibang makantihan nyo pa'y naramanan kakapsan? Ha? Naramanan nyo amin, malaksin na gijay han na mahilig ti exotic foods niya. Well, kung na nalitakat He satisfied our mouth with good things. Ayan. And then niya pa the basic need ti tao. Okay. Shelter, balay, a house or a home. Matthew 8:20, the Lord Jesus said, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere or hath not where to lay his head. That is the Lord Jesus Christ. Nabibigyan lagi kay tao. Although Jesus was a carpenter, di ba? Kung kunadakat nalain ti carpentero agaramit ti balay, nandali ti carpentero kat handa nga ayos-ayos ti balay da. Ano ti inayos da nga balbalay ti gaduma, na siyempre siguro di man di livelihood niya. Adi bali da ijay balay, maasikaso na ta. Nga the Lord Jesus said, nabibigyan lagi ti wild dogs niya, they have their holes. They kuweba na. And the birds have nests. The context of this is when we follow the Lord Jesus Christ, we are not assured of a permanent address niya. So, kung naditak at without permanent address, malagim po ijay lubo. Hindi missionary ijay Kalinga. Ijay nga talaga kat awan tipunganda. Oy. Amo yun ano tipunganda kakapsat? 4x4 na kayo, 2 feet, di tipunganda. So ano bumalik tagtagat na dati madi ka tagtagin mo kat nagbalik pas ka, talaga nga magabukulan sa magsama. Yan. We are so blessed. The Lord gave us a home, a shelter, and of course, the clothing. Yeah. 1 Timothy chapter 6 verse 8. In having food and raiment, let us be therewith content. Ngata? Makapnag mata dyan, itatama panahon. Basta ada ti bagong kinmakan mo, ayos na dyan. Ayos na tayo, kasapulan ti silpon. Niya pa. Naging soulmate health ni cellphone niya. At tayo mo na makagalaw, maawan tayo dyan cellphone tayo. Yung una na dito ikat makita mo kat nakabalo kayo kami. Ang magtitritihan na nakabalo niya. Malagi po kami hindi ubinga. May isa lang ang karton, di ba doon? Nasubukan nyo yung gano'n?
Noong kapanahonan natin, yung mga kaedad ko siguro, yung damit ko lang ay kasya lang sa isang karton, tapos nilalagay mo under the bed. Yan. Eh kung minsan, nauubusan ka ng damit. Lalo pa at kami ay mga 7 magkakapatid. Puro lalaki kami, awan di babae. So manumalupatan ni kaldero hanggang agpatay-patay na asok lang ang kita. Well, kasi yun, bago na may isang abas na rin dyan, no yun na magtako ng usarang naman mo lang, hano nga inunaan na kadyakap sa buin ba na nagayaman? Yan. So that during these times, hindi ada kay missions mo lang, usually dagiti churches, dagiti believers, tanda ka na kami ti relief clothes. Tapos ada ti pasalubong ni ijay mission work, tapos ada kami ijay ay nagmayat ti distribute iti relief clothes. Amo yun apay, simot, walang naiiwan, simot na simot. Amo yun apay. Dagi ijay bago kahaan na maikaws. Alaan dalata, kausaran da ngay na scarecrow, ijay palayan. Nung wala naman kaya people there, hindi na sila nagpukan ng palayan sa mga rice terraces natin. Pati sa Banawi, pinafunded yan ng National Tourism para lang ma-preserve yung palayon. Pero yung mga rice terraces na iba ngayon, wala na. Hindi na natataniman kasi wala, edukado na yung mga young people natin. Pero noon, pero lately, sabi ko, hindi na ako nagdadala ng relief goods. Alam niyo kung bakit? Pag magdala ka ngayon doon sa mga liblib na lugar, nagiging ukay-ukay na lang. Nag-ukay-ukay ka, tapos nagigihanda nga kaya, mabat-bati. Well, so kung talaga ay mabuti-bato, yeah. So, essentials of life. Hindi ka struggle tayo iti ibado, iti makan, but God has blessed us so much. Ayan. Then water, of course, water. Diyaman tayo ka nag-extend iti panagtutudo. Tawan mo na yun, no summer man ang at tinampak man ang tihos. Well, adapay gay jehos di may sa kaarong ijay, hindi apan na kasinurot jehos da, adapat ang diway na. Inkari na kay joints. Maipusan ijay, ayan di maming-mamitin na doon. Ama pa ni ijay may sanga, apan ang kulit, itiway na tubo. Well, Mark 9:41, for whosoever shall give you cup of water to drink in my name because you belong to Christ, verily I say to you, he shall not lose his reward. Yan. So mamaya, nung mauwa tayo ko, kadati at painom kada tayo, mairaman na pa iti bindisyon. Yan. Nagmatiti ang Christian, ano ti mabindisyon ang ti panagbiyan tayo. Even in practical aspect, naiikwak dita, inainayon ko dita kat kay angas, our breath, ano di air, angin. Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Kuna ni Job 33 verse 4, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Hindi na 2 years ago, na ICU diya may isang uncle ko. Diba no, ang ICU ka, usually kailangan ti angin. Ano diya, inhalator ba diya? Kat mano ti abang diya tangke. Mano? Hindi kat 7,000 diya tangke. Diya dakkel. Ngam deposit pati di diya, i-refund mo ngayon ba? Malpas mo mga magamit mo, i-sublit diya tangke, at sublitin ka diya 7,000. Ngam no i-refill mo diya, mano ti worth na. Hindi kat 500 pesos. I don't know this time. Sino tilas na ICU? Di ba 500? Tapos yung 500 na yun, ang akala ko, aabutin siya ng isang araw. Hindi pala. 4 hours lang. Oo, hindi aabutin yung malaking tangke na yun. Hindi aabutin ang half day. 4 hours lang. Maibuson, di ka man bumatang. Question. No may matano sa inyo ni Apo Diyos, ti amas tayo every 4 hours, magbayad tayo ni 500. Ha? So madagkalaunay, nabindisyon ni Apo Diyos, kada tayo iti, panag-amas, talibre. Kano bayad ang data,
every 4 hours, awanan. So mahakawa, riri-riri, no, maisurusuro ka na kayo, kitaiting niya. Kasi doon sa tithing, partner na natin ang Panginoon sa hangin, sa gelawan, ha? Partner tayo and we are just bringing back the portion ni Apo Diyos. No, ano sige na nga ni Apo Diyos? Iti, angas tayo. Sige, hangapay na, angas 20, 30 minutes, mabalik-alik. So nga, angin may lapit, dakto tayo kapagyaman ng tayo ni Apo Diyos. Essentials of life. Yeah? We should be thankful. Baka ano tinagyaman natin kini Apo Diyos at nalipatan nyo managyaman ni angin. Yeah. So, agyaman tayo itibiyay, kakabsa. Well, Roger Campbell says, number 1, thankful people rejoice in what they have. No? Kung ano ang meron, pasalamatan natin sa Panginoon. Number 2, they refuse to be ruled by what they don't have. Karaniwan ang mga tao, ganun, di ba? Sabi nga nila, saka lang sila sisigla kapag meron silang pera. Kasi pag wala kang pera sa wallet, magkakasakit ka talaga, di ba? Pero ang gratitude, faith, is that we do not allow ourselves to be governed, to be affected. We are free from covetousness. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 12, but godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that it will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Yeah. And then thankful people recognize that God gives us all what we have. Yeah. The source of blessing. James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. May kadwa kakabsat, we should be thankful for everything in life. Not only the essentials, but everything. Kaya meron tayong favorite verse. May kanta pa ito eh. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. This is the will, pagayatan ni Apo, kalooban ng Panginoong Diyos. Sa 1 Thessalonians 5:18, kaya sabi ni James, chapter 1, verse 2 and 3, my brethren, count all joy when you fall into diverse temptations. Yung temptations po dito is yung hirap, hindi po ito yung tukso. Usually, yung early believers ay klase-klase ng pagpapahirap dahil sa kanilang pananampalataya. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Job also said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. May mga bagay talaga sa mundo ito na hindi natin maaaring pigilan or piliting na panghawakan. Because we are living in a temporary world. Yeah. But here, you know the story of Job. He lost his health, he lost his children, and wealth. Pero hindi siya affected sa kanyang pagkakasalamat sa Panginoon. Meron man, wala, blessed be the name of the Lord. Napagalitan pa nga niya yung kanyang asawa. Kasi sabi ng kanyang asawa, ilunod-ulakan niya ang Diyos niya. Kakaasin naman, mercy killing. So sabi ni Job, shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? And all this did Job not, or in all this did not Job sin with his lips. Hindi siya nagkasala kahit sa kanyang bunga. Minsan, dyan tayo nahuhulog. Tayo ay nagmumura. Nasa
mahirap. Anyway, Romans 8:28, we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. May mga nangyayari na hindi natin maintindihan momentarily, but alam niyo yung awit na God of the mountain. Alam ng Panginoon na ayusin kung ano yung mga gulo o na dumarating sa atin. At sa in the end, ay makikita natin yung magandang plano ng Panginoon. So tuloy lang po sa pananampalataya at pagpapasalamat sa Panginoon. So, essentials of life, everything in life, at ang pangatlo, we should be thankful for the eternal life that is in Christ. Yun ang pinakamahalaga. Yung buhay na walang hanggan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito po ay isang regalo ng Panginoon. Ito po ay libre. Kaya dapat malaking pasasalamat. Dahil hindi naman cheap ang kaligtasan eh. Pero merong naghirap na. Hindi na natin kailangan maghirap. Dahil meron na nagsakripisyo para sa atin. Yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang ibig pong sabihin ng everlasting life ay our forever union with the Lord Jesus Christ. Sa Bible po yung word na life means union. Kaya pag death, separation. Ayan. At pagdating ng Panginoon, 1 Thessalonians 4:17, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yan. Yun po ang number one. Na ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, na kasama natin ang Panginoong Hesus magpakailanman. Yan. So the benefits, pangalawa, according to Aidan Wilson Tozer, the benefits of thanksgiving. Ang pagkakasabi dito ni Dr. Tom Wallace is that thanksgiving has a great curative power. Oo. Mabisang gamot pala ang pagpasalamat, mga kapatid. So kung gusto niyong gumaling, magpasalamat kayo sa Panginoon. So that letter A, sabi ni A.W. Tozer, thanksgiving brings the peace of God into our life. Ito ay nagdudulot, nagbubunga, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng katahimikan. Hindi ba tahimik? Magulo ba ang buhay mo? Magpasalamat ka sa Panginoon. Ikaw ay manalangin. And when you pray, you have released your burden. At meron tayong awit, take it to the Lord and leave it there. Let go and let God. Yan. Ang Panginoong Diyos na ang kumilos. Philippians 4:6-7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Yung word na be careful for nothing, kung minsan ang mga tao ay busy tayo kung ano ba ang pinagbibisihan natin. We are so preoccupied dahil gusto nating may mga bagay na gusto nating makamit. Pero sabi dito ni Apostle Paul, kung may isang bagay na kailangan tayong maging busy, ay yung panalangin. Supplication with thanksgiving. And the peace of God which passeth all understanding. Ito yung Jeremiah 33:3. Call unto me and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Dito sa panalangin ay nai-focus yung buhay natin sa Panginoon. At pag nakafocus ang buhay natin sa Panginoong Hesus, wala na tayong ipag-alala. Dahil kampante tayo na kaya ng ating tagapagligtas na tayo ay pangalagaan, mga kapatid. Secondly, thanksgiving brings optimism in our life.
Naging positibo yung pananaw ng ating buhay. Yung pag-asa, hopefulness. Verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, honest, pure, lovely, of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Marami tayong pinag-aalala sa buhay na ito. But ito yung importante. Kung may mga pasalamatan sa Panginoon, ay ang mga bagay na mabuti, maganda, kaaya-aya, at tama. And then, thanksgiving brings contentment in our life. Yun po ang naibibigay ng pasasalamat. Kapayapaan, optimism, and contentment. 4:10 ng Philippians 2:13. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care for me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity. Now that I speak in respect of one, for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Gustong-gusto ko yung verse na ito. Kasi meron akong experience dito eh. Noong nandun ako sa seminary, talagang struggle ko yung financial. Kasi pumunta ako doon para mag-aral, and all the while, ang nasa isipan ko, 4 years seminary and then 1 year internship. So sabi ko, pupunta ako doon, 5 years ako, bahala na doon. Magtatrabaho ako, mag-student worker ako doon. And then after 5 years, then saka na ako babalik dito. Kaya kinukwento ko kay Ma'am Alona kanina, hindi ko malimutan si Madam Minya, Manang Minya. Because through them, hindi natuloy yung 5 years ko sa seminary. Dahil after 5 months, nakabalik ako dito sa Baguio. Alam niyo kung bakit? Kasi noon, ang sinasakyan is yung vapor. Ay, vapor. Barko! Yan, barko yan. Tapos siyempre, awit-awitan di kayo malita. So siyempre, ni Ma'am Minya, ni Ma'am Jackie, ni Ma'am Sonia, siyempre no babae, nagbiyay ka, tikargadaan niya. So, kasano ba nag-agbiyay, kasano nga nag-agawin? Napanunod na siya. Well, kung nada, ating, no kaya mo, si kami ni Ma'am Kritikin ka, si kami taga-awit niya. Taga-awit ng karga. Kailangan mo sa barko eh. Alis ko. So yun, imbis na 5 years, 5 months naka-uwi ako. At sa pabalik, ako na naman yung kargador nila. So that's the way God provided my needs sa biyahe doon sa Dome Baptist Seminary. Noong mag-second year ako, sabi ko, Lord, ang pinunta ko nito is to study. I'm not here to work. Para mas lalo akong ma-equip and makapag-aral mabuti, Panginoon, please provide my needs. So yun nga, nung second year na ako, may mga na-touch na mga kapatiran na nagpapadala. So sa awa ko sa aking mga kapatid, sa mga kasama kong seminaryans na kawawa, sabi ko, ilibre ko naman sila. Yun, kaya tinawag ko sila, pumunta tayo doon, kain tayo doon. Doon sa middle class na restaurant. Yun. Nung nandun na kami doon sa kainan, sabi nila sa akin, baka gumagastos ng pera, ang hirap-hirap ng pera. Parang nagwawardas ka ng pera. Oh. But dito pa tayo kakain, marami namang batsuyan doon, di ba? So, marami namang turo-turo doon. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, sana naman kahit minsan sa ating buhay, nakatikim tayo ng pagkain ng mayaman. Alangan naman na hanggang pumatay tayo, puro pagkain ng mahirap, yung ating kakainin. At least pag nandun na tayo sa langit, masasabi natin, magtitestimony tayo sa langit, sasabi natin doon sa langit, ay nakatikim kami ng pagkain ng mayaman doon sa mundo. Yeah.
Pero hindi nila alam na meron na yung mga nagsusupport na sa akin. And one thing more, at least na-meet ko yung average ng scholarship, kaya libre na yung tuition ko doon sa seminary. Tapos yung mga nagpapadala, so medyo much money ako. Share your blessing. Yan. Pero ito, yung sabi kasi dito, ito yung verse, hindi pa nyo mga nakikita. Pag tayo na ay magiging worker, pag tayo na ay missionaries o mga pastor, alam natin mamuhay na mahirap at alam din natin mamuhay na may kaya. Di ba? I know how to be abased, sabi ni Apostle Paul, and I know how to abound. So contentment and then thanksgiving, pang-apat na tayo. Thanksgiving brings faithfulness in our life. Well, subukan nyo hindi magpasalamat sa Panginoon. Hindi tatagal, magbabackslide kayo. Pero pag puno yung ating pasasalamat sa Panginoon. Kasi pag wala tayong gratitude is nagiging rebellious, di ba? So, thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, yung context nito is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Dahil ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, may katuturan, at ati kay papanan, iti pamatikin panagserbita kanya ako Diyos. So, kung na be ye steadfast. The word steadfast for me is be fixed in Christ. Agpirmi kayo. Secondly, unmovable. Be faithful. And then always abounding, flourishing in the Lord Jesus Christ. Talungan letter F. In 1 Corinthians 15:58, be fixed in Christ, faithful in Christ, and flourishing in Christ. That's the curative power, according to Tom Wallace, the benefits of thanksgiving na sabi ni Aidan Wilson Tozer. Going back to Dr. Tom Wallace, if there is, kung mayroong benepisyo ang thanksgiving, according to him, meron ding tatlong tingin ng pasasalamat. Yan. The looks of thanksgiving. And itong kanyang passage ay Psalms 95 verse 1 to 11. Unless there is sin, unless na makita natin ito, there would be no thanksgiving. Kaya kailangan natin itong tingnan. Okay? So ang unang tingin, mga kapatid, looking upward. Tingin na tayo sa taas. Di ba pag nagpipicture tayo, meron pang look up. Yung gano'n. Look up. Yan. Sabay-sabay. Looking up. Ito yung pato pag uminom. Bawat inom niya, bawat tuka niya ng tubig, anong ginagawa? Tumitingin sa taas. Kasi sabi na nagpapasalamat. Pero hindi, nature yun lang yan. Para mahulog yung tubig. Pero magandang illustration din ng pasasalamat mo. Hindi pa nagkangat. Panagyaman iti Apo. What are we thankful for God when we look upward? We thank God for His power. Sabi doon sa Psalms 95, verse 3, for the Lord is a great God and a great King above all gods. Iso iti na indaklan, iso iti kanatuan. Psalms 24 verse 1 and 2, the earth is the Lord in the fullness thereof, the world and they that dwell therein, for He hath founded it upon the seas and established it upon the flood. Sino ba ang nagmamayari ng lahat? Sino ang nagmamayari ng lahat? Of course, ang Panginoon. Sabi ni Pastor Taki, during the tribulation times, lahat po ng mga matatarik na mga bundok ay it will be flattened. Magiging flat. So sabi niya, maganda palang bumili ng mga lote sa mga bangin. Darating ang panahon, sa tribulation period, magiging flat yung binili mong lupa. Pero, it's the Lord. Of course, hindi natin mapapakinabangan. In the first place, wala na tayo doon kasi kasali na tayo doon sa rapture, no? But He owns everything. The Lord. And when we look upward, not only
only that we recognize, acknowledge His power, but we thank God for His plans. May plano ang Panginoon. Verse 4, in whose hand are the depths of the earth, the peaks of the mountains are His also, the seas, for it was He who made it, and His hands formed the dry land. Sa lahat ng mga nilikha ng Panginoon ay may purpose ang Panginoon. And the greatest plan ay yung plano niya sa bawat isa. 29:11. Bago ka na tao sa mundo ito, sabi ng salita ng Diyos, Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for the welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Sa NAS version yan. King James, to give you an expected end, a good future and a hope. And then we thank God for His presence. Let us come before His presence. Verse 2 ng 95 Psalm. With thanksgiving, let us shout joyfully to Him with psalms. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Maasahan natin ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin na ipapahamak mo yung sarili mo. Kasi nung mga young people kami, may nag-advise sa amin, hindi ibig sabihin na because the Lord is with you, ay wala ka rin accountability to take care of yourself. Yeah. Kailangan din dapat iti human counterpart mo. Nga pa nung hindi nga ipaspasubo ni ako Diyos, kalakas siya iti-sense na diyan niya. Kasi siyempre, nung young people tayo, mga mapusok. Aging lalain, aging nalasto. Yan kasi. But then, adalata iti ayat asik panangilisi panangidala ni Apo Diyos adat tayo. So we thank God. That's when we look up. Okay, and then that is our vertical. So after the looking up, the outward look, outward. Kaya muna tayo mga horizontal. This is the recognition of God's blessing. At dito, according to Dr. Tom Wallace, we thank God for His supplies. Verse 7, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. When we say pasture, that is God's provision, God's supply. But my God shall supply all you need, according to His riches and glory by Christ Jesus. A very familiar chapter is Psalms 23. As the good shepherd, we will not deficit. We shall not lack, because He guides us, He provides, He protects us. We thank God for His supplies, then we thank God for sceneries. Ano ba dito yung sceneries? In whose hand are the depths of the earth, the peaks of the mountain are His also, the seas, for it was He who made it, in His hands formed the dry land. Come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Dagiti kaya dagiti nature lover. Dahito di kaya dagiti tourism. Apa nga kaya ti tourism dahito? Pagkwartaan. Jadi terus dari saya di bawah munisipyo kat income generating. Ya, income generating. So ano pa pang kayo J-Ulas? Kung ano nagkabas-basit na tetep iti danong. Kabilang dalaang iti ano din po na tayo dyan? Jadi arrange ka lang iti flower itak at magtututunin na waterfalls kung nada. Entrance fee, 300 pesos. Ako na din adik ko, ako, nandiyan na napanak di dyan sa partitisiya. Kanto dito ay handa, handa nga pag-ano na kita agay-ayos na po. Danong, nangrun na ngayon ko, nangrun na ngayon panagtutulong. Ay, mga amaze na dyan ay young people ng Amerikano ay Trinity Evangelism, dinapapamidya ay
Di going to Cervantes, dito yung La Union, ay Ilocos. Siyempre, matatarik yung mga bundok doon at waters are gushing out. Kung nabi man din experience siya yung mentor da. Well, that's the Philippines. During rainy season, there are a lot of waterfalls. You see everywhere in the mountains. Ayan. Ada lagi places that when you go, must daw ka talaga. Like Sagada King. First time ko naman di Sagada King ka talaga na ma-amaze ka at ni Apo Diyos na iti mapanilipan kung madaya mo iso. Eh, nagagado kay gayam, nagiti caves, ijay Sagada na ma-explore niya. Ayan. So dito yung mapan ijay Binyan. Nya nga iti papanan tayo ijay Palawan to. Underground river. Naglangoy tayo ijay niya. Okay. We thank God for sceneries. Yan. And God saw the light by Genesis chapter 1, the creation, you know that. And then the inward look. Yan. So, tamwalas, the third look of thanksgiving is not only outward, but also inward. What is inward? The realization of the goodness of God. Kunana ijay, verse 1, let us sing for the joy to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. We thank God for His salvation. Yung kaligtasan. Romans 5:8-11, God commended His love toward us, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. There is therefore now no condemnation which are in Christ Jesus. Wow! Yun ang malaking pasasalamatan natin, yung kaligtasan. The heroes of faith, kahit na hindi nila natamo o na-receive yung ibang mga pangako ng Diyos sa kanilang pamumuhay sa lupang ito. Hindi na importante yun. Ang pinaka-importante ay yung syudad na inihanda ng Panginoong Diyos na siya mismo ang gumawa at yung mga gantimpala na kanyang ibibigay sa atin. We thank God for His salvation and we thank God for His sanctification. Psalms 95, sabi doon, verse 7, for He is our God, we are the people of His pasture in the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, harden not your heart. Ano nga patangtanan tapusong? As in the provocation, as in the day of temptation in the wilderness. Dito yung istorya iti Israelites niya nga nakita da, nasaksiyan da iti naduma-duma nga panakabalin iti Diyos nga natangkad lata iti puso da, sinmurod da nga awan iti pamati da. And because of this, 40 years long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways, and to whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Romans 2, verse 4. Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. God is good. All the time. God is good. Dahil natin sa maisawang di nagadun. Natatao, ulay ko na Kristiyano. Di acknowledge that God is good. No, ibaga mag God is good, magipupok na natin all the time. Ibaga natin all the time, God is good po na na. Uy na. Kasi siyempre, believer man, unuhan na namati kat basta ko na lang, adat ti panang digdig ta iti Diyos kat God is good. Nga madadali kita doon mga talaga ka namin takong ka, oray, ano ti panang explikan ko iti
kinakayat iti Diyos. Ket lalaitan niya. So ako na ni Apostol Pablo, do you despise the riches of God's goodness? Yan kinaanos na. The long suffering of the Lord. Don't you know that the goodness of God is one of the basis? Iti pananghukom nato, iti kamaudyanan. Yan. Paamin tayo maukom. In all things what we have done, whether it be good or bad. That's the justice of God. Because of the level of rewards kada tayo mga believers and the degree of punishment kada gibihaan nga ng mati. Nung kada tayo 1 Peter 2:9 and 10, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Peculiar means special. Nagmayat niya. Hindi na Kristiyano tayo at naging special tayo na tattao niya ako Diyos. How do you look at yourself? Are you special? Ha? Of course. So ano nga tagiblasitan iti bagay? You see yourself as God sees you. He elevated actually our dignity. Yeah. So we look at ourselves dignified before the presence of the Lord because yan ang ginawa niya sa atin. Niligtas niya tayo and then He had sanctified us and He is working in us. He keep going. Philippians 1:6. He who began a good work in you. Nung tinanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, doon nagsimula ang magandang trabaho ng Panginoong Diyos at itutuloy niya yan hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. The Lord is at work. Allow Him to work in your life para mas madali ang pag-improve ng Christian life mo. Dahil sabi niya dan, we are special people that we should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Wow! Philippians 3:20-21. For our conversation or citizenship is in heaven. Agpractice tayo, kakapsat. Nga agbiag, nga nadyusan, because we are headed to that holy place by the help of God. From whence also we look for the Savior of the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Ito ang comfort natin. The reality is, ure kasunod ni panangipakat tayo iti Christian life tayo dito rabaw ti daga. Handa nga ma-meet perfect. Okay. Not until nga umay ito ni Apo Isus sukatan na dahil nga managbasok nga bagi iti nainlangitan nga bagi. Nga as apan tayo nga ipinturan ti panagbiag iti rabaw ti daga at dati responsibilidad tayo nga ikagumaan nga saysayaatan iti panagbiag tayo dito rabaw ti daga. Amen? Amen. So dayta the sanctification. Hadra nga problema, iti agbalin nga nalinis isang wanan ni Apo Diyos, nalinisan tayo, iti dara ni Kristo Jesus. Ti responsibilidad tayo langan kat ikagumaan tayo, ipakat tayo, dahil nga kasasaad tayo, tahangan na ibagay ka na tayo, nga Kristiyano, nga agbyag nga, managdakdakas, managbasol, no di kagaputa, nalinisan tayo, naideklara tayo nga santo, iti matang iti Diyos, then ag-reflect ko ma, dahil nalawag, nga biyag iti pasur ni Yesu Kristo. Amen? Idi gubat. Awan ang idi gubat. Baka ipalagay masih bibiyag idi gubatnya. Nga mada tinabasa. Di manong chat tidak apa idi gubat? Ay, okay. 1942, ni Captain Eddie Rickenbacker was on a mission. May isang piloto dito ngam na disgrasya dahil jay plane dahil jay South Pacific. Ada ko i-deliver na kini Douglas MacArthur ngam pinmalya dahil jay aeroplano da nating nagda jay bye-bye. And of course,
Nagligat. Hindi na pa kami nag-missions, nag-film show yung Kadagiti Islands, kasi Kalayan Islands. Naranaan ni ngay masama ang panahon. Ayaw na ni Pastor Wilmar bumalik doon. Kasi muntik nang mataob yung aming bangka. Iwan ko, baka hindi niya alam naman si Pastor Wilmar. Tapos yung mga tao doon, hindi sila nagwan. Tinatawanan nila yung life vest. Yung mga bangka nila wala eh. So sabi ko, pagbalik ko doon, bibili ako ng personal kong life vest. Buti na lang, the day before, na bibiyahe kami doon sa Fuga Island, yung balita doon sa Cagayan, sa Santa Ana, naiwan yung ngipin ng shark doon sa bangka. Inatake ng shark yung bangka, naiwan yung kanyang ngipin. Siguro pustiso yun, ano? Buti na lang hindi sila kalayuan, kaya tumawag sila ng rescue. But that was the news the day before we went. So sabi ko sa mga kasama ko, hindi na tayo mag-aalala. Kahit natataob na yung bangka natin, wala nang ngipin yung shark. Pero ito, nung na-disgrasya si Rickenbacker, of course, the fight, alam mo yung pan, yung nadawul. Yun pala ang term ng Ilocano na nadawul. Di ba usually alam natin na waves, na buhay na tubig doon sa La Union, yung ganyan-ganyan lang, ano? Yung wave, pero doon is, hindi mo alam kung saan yung ng tubig. So they fight the water, they fight the weather, and of course, kung wala namang waves o wala namang hangin, wala namang ulan, ano ang struggle mo? Ang init pala sa baybay, ang init pala sa sea. First time ko naranasan sa Iloilo yun. Kasi dito river lang. Kasi nag-fishing kami, akala ko pag nasa tubig ka, cool or malamig. Pero hindi pala. Kasi naman na 3 times yung heat. So talaga palang yung mangingisda talagang maitim sila. Kasi iitim ka doon sa dagat. The scorching heat of the sun. Tapos asin pa. So the scorching sun and the sleepless nights, recoiling as giant sharks ram the rafts. So ito, ang kalaban nila doon sa baybay. At ang pinaka-struggle nila ay hindi lang yung panahon, hindi lang yung mga pating, of course, gutom, starvation. 8 days na, hindi na sila kumakain. Yan. So, ang ginawa nila, of course, they come to the Lord. Nag-worship sila sa Panginoon. And after na nag-worship sila, nag-pray sila, they have prayed for rescue, pero hindi nila alam kung paano sila ma-rescue ng mga kasama nila. Dahil hindi nila alam kung saan sila. So, after their worship, after their prayer, chika-chika ng kunti, istorya, maramdaman at nabanugan nga ng istorya, so awan mo nun, ituran naman ng diinit. Tatapno nga masisirap ni Rickenbacker, diya kalubong na, ito na ijay mata na. Inligad na, ijay mata na. Kat idinatatal na ang aming nga kasjay, bigla nga adda iti narikna ni Rickenbacker. Nyata di narikna na. Adda di bigla nga narikna na nga saka ijay ulo na. Saka iti sigal. Okay, may isang bird, medyo daktelman, mas lang broiler. Tata ididin mapo day jay bird, day sigal, ijay ulo na. Doon ka ni Rickenbacker, niya ti kastan. Ha? Ako ti kamata? Of course, idinarik na nga dati si mampang bilik, ijay ulo na, nagtatal na iso na. Right pa dagi kakadwa na, sinirit na, nakasjay. Dagi kakadwa na,
kinita da ang amin ijay bilbil. Anya nga tati ada jay panunod da. Ha? Siyempre makan. Nabisbisin dan, walo nga aldaw dan lahamang mangan. Well, so kung nadakat ka, amok da jay panunod da. Sana mahuli ito ni Rickenbacker para at least makakain sila. To make the story short, natiliw ni Rickenbacker kay Sigal. Well, ana Sigal ti ibaloy, ana ito. Amo yung gamit ti Sigal ti ibaloy? Ti Sigal ti ibaloy kat yung tinik ng kwan, ng fish. Ito Sigal yung kwan, yung bird na malaki. Yan. So of course, kung hindi matiliw ni Rickenbacker na jay Sigal, nagugudwaan na. Siyempre, mabisin ka, naluta mo kunuhaan, sige, makan niya. Pinagugudwaan na. Ngamhala, igurot na gito'y. Amoy na akay. Tanong igurot na gito'y, pati jay lamang loob, kinanda. Pero hindi nila kinain. Yung mga Amerikano, hindi na kinakain yung ulo, yung mata. Yan. Diba? Survival siguro, baka nakain nila. Pero hindi nila kinain jay intestine. Tadi di inaramin dia nga pambing iti fish nga nag-survive na aging gana nga na-rescue da. So, dia na-rescue da. And then, hindi nag-retire ni Rickenbacker back in Florida. Haan na nga nalipatan jay Sigal nga nangisalbar kadakwada. Ijay baybay iti panagligrigan. Ngati amo dapat pag-ibus iti biyag da ijay. So he reflects. Nga dahil nga Sigal na apa nga naman ijay nakadadayo kat ilmanon ijay. Dahil nga Sigal in sakripisyo na iti bagina tapno kasta mabiyag da ito'y nakakaasin. It pictures the Lord Jesus Christ, who is from a distant, who is from a faraway place from heaven, came down to earth. Tapno intad na, itibiyag na, tapno itipakisalakanan tayo. So as a gesture of gratitude, Thanksgiving made Rickenbacker the following. Number one, he makes Rickenbacker an action man. Well, apa yung action man? Kapag hindi pa nagyaman na hindi nga Sigal, adal iti personal initiative na nga apa na nga pakanan dagiti Sigal ijay beach iti Florida. Not only that, he became an action man because of gratefulness. He was a faithful man. He committed every Friday as a feeding program for the seagulls. Kung noon na din iba na kadagiti shrimps, tapno kastakat apa na kanan dagiti seagull out of gratitude. Na isalakan iso nagapot iti seagull hindi kakadwana. And thirdly, it made him a hopeful man. It made him a hopeful. Anya nga hopeful? Magnamnama. So apa na pagpakanan na dagiti seagulls iti beach iti Florida amangan. Tapausan na ito nga seagulls nga magtag iti biyagda tapno adupay iti maisalakan na malmalnas ijay baybay. Well, in our conclusion, thanksgiving and serving the Lord makes us an action man. Well, nakakita kayo ng Kristiyano nga masako na idurudurot ang pag-serving. Nakakita kayo ng Kristiyano nga masako na buy-buyudan ang pag-serving. Ha? The simile or comparison of people kung na nandiyan. Ano di tao are like wheelbarrow. Ano di wheelbarrow? Di kanito. Han nga mausad, han nga maidurod. Well, adamat dahil dyan yung kasla nga kanos, dyan little boat. Masako na ipadal mo. Taplag forward. And there are some like kites. When, adamat timindro ka kasi, masako na itang-tali. Tahan mo na itang-tali kat conformity papapanan na. When,
So ano ba tayo iti simbahan ang nagbas na nila kayo talyan yung taiguyod yun dito eh. Okay. Nagiji anak yun. Ano sino man na limamiis di pamati na. Okay? And some are like football balls. You can't tell which way they will bounce next niya. Ada ti Kristiyano nga kastay nga hanong ako madamdama faithful. Madamdama sabali nag-faithfulan na. Well, nagsubli din na inlubungan, iti kardal nga panagbiag. Yan. Haan mo nga ma-predict di biag iti Kristiyano, madaychay. Nga imbis kumata iti biag iti Kristiyano kag diretso. Yan. And then, some are like balloons full of wind and ready to blow up. Yan. So ako na ng Biblia, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Yan dinarigat, kakabsat. Na tayo nga madamang napigsa kaya nakatakder. Alalayan tayo, naging kakabsat tayo iti pamati nga agis struggle. We support the weak, we pray for one another. Naamangan, no da tayo mag-iti next nga mapuntirya. Well, so nga dati maminsan ni Kristiyano Akasjay. Ako nang lamot no sinsino o nangato, ito nung makat, mas daw ka makat niya. Bintakon. Well, and some are like trailers, they have to be pulled. Durot, batalyan, they duwa masapul na maguyod. Ngam kasapulan, tapno kastakat paparehas tayo. Nga dumakkel iti na espiritual nga panagbiag, kin panagpat, kay level ti panagserbi iti Diyos, ay kat agtitinulong tayo. Taday tamat iti ibaga iti sao ni Apo Diyos. We carry one another's burden. Nang po na naman ijay Galatians, but let every man also know, learn how to carry his own burden. Tada mo dito Kristiyano nga kakasjay, kung tulungan lang gano'n, kaya nakakagpaarayan na kami nun. Di na matulungan iti bagina. So nga kas matulungan iti maysa kan maysa, iti Christian life da, ay katulungan mat iti bagina. Ken tumulong ka mat iti kakaduang na Kristiyano. Amen. So thanksgiving and serving the Lord makes us an action man, a faithful man, and then thanksgiving and serving the Lord makes us a hopeful man. Are we expectant that the Lord has more to say? Mangnamnam tayo kadi, nga adupay iti maisalakan iti ako. Ha? Kuna ni Pastor Nasita, diba, nagabigay ko na di Biblia ka, broad is the way that leadeth to destruction, and narrow is the gate going to heaven. Ngam ni Pastor Nasita, sana mamati? Haan? Imposible nga agpanin ni Apo Diyos nga loser. Dapat ni Apo Diyos ni winner. So nga para kanya na, agad ti mapan ijay langit, kaysa mapan ijay impyerno. Kamagpasatan na ako na ita. Kung na sa Biblia kat nalaw gamit di mapan ijay pagbigadan kapahabakan ya pagkadadaalan. Ngam all the while we are still expectant that the Lord has more to say. That is why kakabsat, we keep sharing the gospel, we keep witnessing, we keep soul winning, we keep evangelizing, and we keep preaching. Apo Diyos timang bendisyon. Let's pray. Oh, Apo Diyos, nagado iti maadal ni. We have a lot to learn when it comes iti thanksgiving. Ket haan lang puro blessings iti kami pagyamanan ng oras kaya iti allow mga burdens, struggles. Takada kami believers ket all things work together for good. Ada iti kay papanan na. Ada iti future na pakausaran na. Napakadayawan iti nagan mo. So that aming nalipatan to thank you for the essentials of life, for everything, and most especially the indigalong katapating biyag nga agnanan. So that we learn to be thankful because it benefits our spiritual life.
and our spiritual health that may affect our physical health. By thanksgiving, we can enjoy that peace that is beyond our comprehension. We exercise contentment, and it makes us, it gives us a positive perspective, and it enhances our faithfulness and our joy to keep on serving you. So that we acknowledge you by praying in thanksgiving, we look up to you. And as we look up to you, then we look horizontally to count our blessings, as the song says, which we are weak oftentimes to count the blessings. But there are a lot. So that we need to acknowledge those, so that our hearts would remain to be trusting, and by trusting we would always see ourselves humble before you, and we look inward this precious salvation that you have given us. Not only salvation, but the dignity, the dignified position where we are in because of the blood of the Lord Jesus Christ. And by this, we look at ourselves to be people active in serving you, faithful and hopeful. We continue to embrace these truths in all our hearts, for we pray in Jesus' name.